Pag-usapan nga natin itong, grabe yung reaksyon ng mga pro Duterte, pro Bato de la Rosa at iba pa. Mga senador man, o yung politiko, sibilyan, or mga vloggers. Ay sila-sila lang naman yun. Pero siyempre kahit kakaunti sila, ay atin din pag-usapan. Dahil kasi panlilin lang na naman ang mga paliwanag eh. Due process. Ayan, ang sigaw nila. Lahat daw may due process tayo. Tama. Alam pala niya yun eh. Dapat dinadaan sa tamang pamamaraan. Rule of law. Ipairal ang batas. Bigyan ng karapatan ng lahat. Kapag may problema, kinasuhan, bigyan ng pagkakataon sa korte para maipagtanggol ang sarili. Yan ang due process. Ay di ba yan ang yung pinapairal ng Marcos administration sa tinatawag niyang rule of law? Pag may issue, imbestigahan. Pag may ebidensya, kasuhan sa korte. Then korte, diyan magtatrial. Bibigyan ng lahat ng pagkakataon ang complainant at akusado. Yan ang due process. Yan ang tamang pamaraan. Ang tanong, mga Duterte supporters, politiko man o hindi, bakit ngayon nag-iingay kayo kahit kakaunti kayo na sumisigaw ng due process? Bakit nung araw, 6 na taon, si Digong Duterte bilang Pangulo, wala kayong sinasabing due process? Nagpapalakpakan kayo, nagtuwan-tuwa kayo, nagtatawanan kayo, panambabastos ng lalait, nag-uutos ng pagpatay si Duterte, tawanan kayo, palakpakan pa. Pag may natukhang, tuwan-tuwa kayo. Walang due process yun. Ngayon, kinasuhan sa ICC si Duterte, Senador Bato, ngayon pinag-usapan warrant of arrest o posibleng paghuli kay Bato, pati yung mga senador na dapat kagalang-galang ang sigaw nila, due process para kay Bato. Eh di ba yung, tatawa ka na lang talaga eh. Eh di ba yung warrant of arrest ay parte ng due process? Kasi pag binigyan ka ng warrant of arrest, aarestuhin ka, hindi dahil guilty ka. Aarestuhin ka para humarap ka sa korte, doon sa ICC, para sa ganon, ipagtanggol mo ang sarili. Katulad ni Duterte, inaresto para may ipagtanggol ang sarili. O di ba? Malaya niyang nagagawa kung ano ang kanyang gustong gawin sa korte. At ang korte ang bahalang mag-decide kung tama o hindi. Ganon ang due process. Yun din ang ibibigay kay Bato kung sakaling siya'y maaresto at yung iba pang general at iba pang kasapakat at co-accused sa crimes against humanity. Yan ang due process. Ang gusto nitong mga pro-Duterteng senador at sibilyan, vlogger at mga abogadong kumaintindihan kung bakit sila ganun. Ang due process daw, huwag hulihin si Bato. Ang due process daw, huwag ibigay sa ICC si Bato at iba pang akusado katulad ni Duterte. Anong klaseng due process yun? Ang complainant sa ICC, matagal ko nang sinasabi, ay mga Pilipino. Umaksyon ng ICC judges dahil nakita nilang may mga ebidensya at talagang biktima ng crimes against humanity or human rights violation sa war on drugs, double barrel campaign ng Duterte administration at noon PNP chief Ronald Bato de la Rosa, now senador. Di ba? So yung ginagawa ng ICC, due process yun. Yung pagsunod ng Philippine government sa mga warrant of arrest, parte ng due process yun. Kasi itong Duterte administration at mga taga-suporta nila, sila ang walang due process kaya hindi nila alam. Nung panahon nila, sige-sige lang. Kahit na anong gawing pambabastos at pag-uutos ng pagpatay ni Duterte sa mga kanyang pinaniwala ang dapat itumba, palakpakan at tuwan-tuwa pa sila. Nasaan ang due process doon? Yung katok sabay putok, nasaan ang due process doon? Nanlaban kahit hindi, itinumba, nasaan ang due process doon? Wala kayong ipinakulong, lahat tinumba, nasaan ang due process doon? Si Dilima lang hindi nyo na itumba, pinakulong nyo, nagkaroon ng due process, ayun, anong nangyari? Acquittal, kasi hinaras lang. Tungkol sa korupsyon, meron kayong due process na ginawa? Nag-imbestiga ba? Nagpakulong pa? Hindi.
Ang ginawa ng Duterte administration, pag-upo niya, isa-isa niyang pinakawalan ang mga senador na under investigation sa korupsyon tulad ni Enrile, ni Estrada, ni ni uh, Revilla. Di ba pinakawalan? Maging si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Yun. Tapos ngayon, may warrant of arrest si Bato at dapat lang naman siyang bigyan ng pagkakataon sa korte na humarap. Wala tayong magagawa. Sasabihin niya, bakit sa ICC? Nandoon ang kaso eh. Wala silang kaso rito dahil walang tiwala ang mga Pilipino nung panahong yon dito sa gobyerno ni Duterte. Kaya hindi sila nag-file ng kaso against Duterte kasi alam nila mababaliwala. Kaya nagpuntahan sila noong 2017. Member pa tayo ng ICC. Inililigaw niyo ang taong bayan eh. Tapos katulad ni Alan Peter Cayetano, dating speaker, dating foreign affairs secretary, wala naman sinabing due process yan noong panahon ni Duterte. Na grabe ang mga karahasan. Ngayon na oposisyong senador, ang sigaw niya, lahat tayo ay may karapatan sa due process. Totoo. Bakit ngayon sigaw kayo ng due process nung araw wala? Pinaglululoko niyo ang mga Pilipino. Pero itong channel na ito at yung aking mga followers, viewers at subscribers nationwide, worldwide, ay hindi ko pababayaan. Sasabihin ko ang totoo. Real talk tayo. Umiiyak sila ngayon dahil naramdaman nila yung kanilang ginawa noon hindi tama. Pero ang pinapalabas nila, ang gobyerno ang mali. Ang kasalukuyang gobyerno ang hindi tama. Kalokohan. Pambubudol yan, kayo lang yan. Okay? Ano nga yung masasabi yan? Samantala, ingat tayo, ang panahon ay tuloy-tuloy pa rin. Yung usapin ng mining, ayan, mining, wiring, logging, yan ang sanit ng pagbaha na hindi makontrol ng araw pa until now. Sana may patigil na ito. Marami pang buhay ang pwedeng mawala at ari-arian pag hindi natigil ang sobrang pagmimina. Ang pagmimina po kailangan natin kasi nakakatulong yan sa ekonomiya. Pero dapat may limitasyon. Huwag naman yung ang binubungkal at sinisirang bundok ang nasa paanan residential commercial. Kaya pag nagtag-ulan bumaha, talagang matatabunan sila. Dapat ang mining doon sa malayong mga bundok na walang gaanong tao. Talagang malalayong lugar. Okay lang. Pero yung katulad dito sa Antipolo, sa Rizal, may mining. Pero Metro Manila ay nasa baba. Paano di tayo babahay? Sa maraming probinsya, ganun. Ang mining, quarrying, nasa tabi lang ng mga residential at commercial area. Kaya sa oras na umulat bumaha, lubog ka agad. Dapat ipagbawal yun. Okay ang mining kasi business na malaki yan. Malaking tulong sa ekonomiya. Pero doon mo sa malalayong kabundukan, aproban at gawin ito. Huwag sa tabi ng mga bayan, city at mga probinsyang maraming tao. Delikado po yan. Okay? Yan po yung ating paniniwala. Magpakatalino para hindi kayo maloko ng maraming manluloko. Maraming mambubudol dahil sa kanilang interest lang. Magpakatotoo, magpakatalino, may magandang buhay tayo.